Okay, yan. Okay, good evening, Carl. Good evening. Good evening, Brad. Maganda ba gabi nyo? Pwede Carl? na, pwede na. Pwede na? Pwede. Ikaw yung tatanungin ko Ako, na. kung Ikaw ganda. sobrang hindi lang maganda, sobrang ganda ng araw mo. Mamaya pag-usapan natin yan. But, kung fan ka ng TNT, magandang yung araw. Kung fan ka ng Ginebra, hindi. Kasi, ang PBA Commissioner's Cup Finals ay i-decide sa isang 7th game. Matapos, manalo ngayong gabi ang TNT. Final score is 98-90. so, tabla ng series sa 3-3. Unfortunately sa amin, magtatrabaho pa kami on Wednesday sa MOA Arena for the championship of the second conference. At Carl, kung titingnan natin, parang carbon copy nung game number 5. But pumabor sa TNT dahil grabe nilaro ngayon ni Chris Macolo. Carl, masasabi mo sa kanyang performance? Oh, grabe. Ito yung hinahanap natin sa kanya. Ako personally, ito yung hinahanap ko sa kanya na he's not just settling for jumpers, but he was aggressive from the get-go. And lalo na nung fourth quarter, gumana na yung shooting niya finally. Kasi nung, di ba, nung first few games, nakita natin siya na maaga pumupunta dito sa Araneta para practicein yung tira niya. Kasi nga pangit. Medyo, siguro kinakapapa niya ulit yung kasi late entry nga siya, di ba, dito sa Commissioner's Cup. So, finally, nakita natin yung hard work niya, extra work niya sa shooting, and he made that big 4 and big 3. Parang back-to-back yung Brad, no? To finally, yun yung parang nag-spell ng difference nung down the stretch. On the way to a career high, Brad, 53 points on 20 of 36 shooting in over 45 minutes of play. Yung 53 niya, karera yun sa PBA. So, he broke this previous high of 51 back nung sa San Miguel siya. He also had 22 rebounds. Hindi natin kalimutan. According to Sir Fidel Mangonon, chief statistician ng PBA, tabla yun as a career high din sa rebounds. Sabi ko kanina, Carl, nung fourth quarter, parang nagmukhang dulo, parang nagiging personal duel na ni Chris Macolo and Justin Brownlee. Grabe yun si Justin Brownlee, 52 points. 54 siya last game, ngayon 52. Pero kaya anong problema, bakit despite his 52 points, hindi naselyohan ng Ginebra itong first chance sila to get the championship? Basically, local production. Wala ka nang kasi kay JB, wala ka nang masasabi dahil back-to-back 50-point outings, and kitang-kita mo sa stat sheet, bro, di mo na kailangan i-analyze Walang local na nakascore in double figures. Only Troy Rosario was fell short by 1.9 points. Si Japet 8 points, pero yung big two na stars ng star guards ng Ginebra. Sabi nga ni Coach Tim, combined for 2 for 18 from the field. Scotty Thompson 1 for 6. RJ Barrientos 1 for 12 from the field. And syempre, if you're Ginebra, unacceptable yun kung yun yung ginagawa ng top 2 guards mo, Brad. Parang yun nga sa punto na yun, dahil struggling, save for, let's say, si Troy Rosario, I think decent yung pinakita niya. 15 rebounds din si Troy pala. 15 rebounds. Dumaan talaga sa punto na sobrang struggle ng locals ng Ginebra. Napilitan si Coach Tim na for a while, ipasok si Jan Abis for a few moments, and then Nards Pinto sa fourth quarter. Now, hindi ko i-discredit si Nards Pinto. We all know 2022 nag-champion sila. Laking bagay niya, but I guess the fact na si Nards Pinto na sa loob, there's really a problem when it comes dun sa pinoproduce nung, let's say, starting 5 ng Ginebra, and then yung mga 6, 7, 8 man ng Gene King sa rotation ni Coach Tim. Yeah, kasi yun nga when your second leading scorer or leading local scorer is Troy Rosario, feeling ko may problema kayo. Siyempre, si Troy, more on support role na lang isa sa Ginebra. And we expect him to be a double-double machine, pero hindi siya yung maglilid dapat sa locals na scoring. And siyempre, you expect RJ Barrientos to step up and
be that man for Ginebra to lead your team in scoring as among the locals. Pero syempre credit to the defense of TNT. Parang daming different looks na binigay ng TNT sa kanya. At one point yata si Kelly yung bumantay sa kanya. May time na si Kelly Williams, Brad. So lahat ng may malaki, may maliit na pinapa-shadow sa kanya ang TNT kay RJ para lang medyo maguluhan, and nag-work yun ngayon. Although, kumbaga gumana yun kahit wala yung sabi ni Coach Chot na top defenders kay RJ, si Calvin Oftana. So, despite Calvin missing today, medyo yun, nahirapan pa rin si RJ dahil nga iba-iba yung pinapakitang depensa sa kanya ng TNT. Calvin Oftana, wala ngayon because yung calf, medyo parang umamin na rin siya. Although yung misis niya, siya na yung nag-bring up kasi okay. Alam naman mga fans sinasabi baka pinepeke daw ni Calvin, but yun nga, nagsalita na yung misis niya before game 6 at sabi niya talaga injured si Calvin. And after the game, inamin din ni Calvin na talagang may iniinda siya. And susubukan niyang maglaro for game number 7. Which I think for TNT, mga injuries ka, BGR and then Jason Castro. The extended rest, hindi yung unlike itong mga previous parang day after, parang every other day. Yung extra rest will benefit those who are injured. Yun nga, Calvin, BGR, and Jason Castro. Yung commendable lang, Brad, gusto ko lang ma-comment si Calvin na never niya sinabi na injured siya, di ba? Parang nung game 2, parang medyo parang gusto natin sabihin niya Game 3. Game 3. Kasi yun yung 2 points lang siya after coming off a 31. Di ba? Parang tinatanong natin siya kung may iniinda ba siya, pero wala pinipilit niya na wala. So commendable sa kanya na despite his injuries or injuries, hindi niya sinabi yun, kumbaga lumaban lang siya. And finally, siguro ngayon hindi na matatao dahil nga siguro lumala dahil nung pinilit niya laruin nung last few games. And yun, syempre hoping tayo na healthy lahat ng player para maganda yung game 7 natin. So we'll see if makabalik sila and makatulong tong extra day yung rest before game 7 on Wednesday. Sa kapilang panig parang I think Scotty meron din ba? Parang may iniinda din So I think contribute din yun sa recent struggles niya. But syempre alam natin, injury or not, we expect Scotty to step up. Parang ngayon lang natin nakita si Scotty na struggling sa finals. Kasi alam natin pag nagko-contribute siya. Although nung game 5 hindi natin pwedeng kalimutan na may mga crucial plays siya nung OT. So basically you don't need to overanalyze this, Brad. Basta basically lack of local support ang Ginebra dito. And syempre hindi magagawa ni Justin Brownlee lahat. Although syempre wala makakapigil sa kanya. So syempre locals ang kailangan mag-step up for them to have a balanced attack and para naman mabigyan ng different looks naman ang TNT. How will that play out? Yung si Brownlee syempre 54 game 5, 52 ngayon. Game 7, how will it play out in terms of yung fatigue factor or yung ang tawag dito, yung fatigue factor and yung pressure to carry the team almost single-handedly in the last 2 games? Wala, Brad, ito yung binibigay ng depensa sa kanya ng TNT, and kung sa simula ng game 7 ganito pa rin ang ibibigay na depensa, and sabi naman ni Coach Chot yun naman talagang game plan nila, single coverage and let siguro si Pugoy, usually si Pugoy ang tumatawa kay JB. So, pero mix no? Mix results pag kay Pugoy. Mix results. Minsan kaya umiscore ni JB, minsan kumbaga hoping na lang ang TNT na magmintis. Pero yun na, kung ano yung ipakita early on
ng TNT sa depensa. Feeling ko yun ang iti-take muna ni JB. Pero pag naramdaman niya na hindi pa rin siguro na makakatulong yung locals, he has no choice but to carry the load once again. Then tingnan na lang natin kung kaya niya madala ulit yung Hinebra. If he has enough gas left sa kanyang tangke sa deciding game. Mapalat. Nagpahinga na si Brownlee ng 21 seconds. Parang nung 51 minutes and 29 seconds siya nung game 5 eh. So back to back. Although pareha sila ni si Mac na halos din nagpahinga. So yun, game 7 we expect injury man hindi, pagod man o hindi, we expect yung mga principal figures to show up and hopefully put up a memorable performance for their teams. Whoever wins, they'll either be the hero, or for the losing team, they'll either regret it or kung ano man. Pa-English tayo ha. So, yun, Game 7, Wednesday, Mall of Asia Arena. Kailangan maaga tayo. Matindihan traffic dun eh. Parking. Yun pa, kung sa mga sasakyan. Kung sa mga nagko-commute din, medyo mabigat din. So, pero yun, we expect Game 7 to be Game 7. Best towards in sports, ika nga nila. All roads lead to MOA Arena. Brad. Dahil Game 7 yun, tas Ginebra, tas syempre against a rival MVP group team. So, puno yan, sigurado. Brad. And maybe Chot Reyes will expect another excellent officiating. Yung nakalimutan natin. Medyo bining up ni Coach Tim eh. Parang papago na siya sa ganung usapan. I don't know, maybe Saywar yun o Mind Games. Ano naman yung gusto mong parating ni Coach Tim. Okay, so syempre we expect another thrilling battle. Medyo even naman, Brad eh. Feeling ko palitan lang talaga yung both teams. Walang may significant edge. So syempre pagdating ng Game 7, wala na sa X and O's yan. Alam naman natin, it all boils down to which team wants it more. So we'll see. Makikita natin kung sino may puso. Parang Knicks. Uy, yan. Knicks lang yung may puso, Brad eh, sa finals. Walang puso yung team ko eh. Sabi nga ni si Leon Rose, never say die daw eh. Oo nga eh. NSD din daw eh. Natuwa sila Boss Al yan, tsaka Hinebra. Si Brownlee. Kaso baka makopyright. Baka makopyright ang Knicks. Naku, pag nag-NSD, ewan kung yun, NSD. Pero yun nga, sumegoy ka na rin. Siyempre, alam ko naman doon tayo papunta eh. Congrats Grabe, alam mo, Carl, nung post-game nga, medyo na-bring up kay Simak yun eh. Medyo tuwan-tuwa rin siya. He's from na-record New York. Na-record mo yun. Post mo yun. He's from New York. Although nag-Brooklyn net siya. But, ayun nga, ako kasi naging Knicks fan ako since after nung 99 finals. Medyo doon na ako naging fan. Bandwagon ko, no? But never left the bandwagon. Since nun kasi talagang struggle ang Knicks nun. Daming losing years after nung era nila Sprewell, Alan Houston. May time na Stephon Marbury, I was hoping nun na parang siya yung Bronson nun. Siya yung magiging savior ng New York. Didn't work out. Si Larry Brown pumasok pa eh. Tapos may time na si Steve Francis pa tsaka si Marbury. Backcourt. And, parang gulo ng Brad yun pa lang eh. Dalawang heavy nasa kanila yung bola. Tapos hindi nag-work out eh. And then may time na si Amare Stoudemire nag-sign sa Knicks. Sabi pa niya, Knicks are back. May konting Carmelo, karoon ng playoffs, pero first round, then may second round na isang second round. Jeremy Lin, Insanity, grabe yung sa Knicks nun. Then the losing years, yung Porzingis,
Kung sino Iba pang players ng Knicks doon, nag-import pa dito eh. Si Amundsen, si Jeremy Tyler. Oo nga pala, no? Pero saglit Sabihin nyo na, sige, Brownlee, tapos si... Grabe, may mga losing years yun. Ricky Lido, former Blackwater import, dami. Mm. So, kaya, grabe yung ano kanina eh. Hindi naman ako umiyak, pero grabe yung saya ko kasi kung ganun ka katagal na na talagang in-endure mo yung mga losing years, parang di mo na-expect eh. Every year nasa NBA Finals, iba yung naglalaro sa NBA Finals. Parang either nakiki-hate ka na, nakiki-cheer ka na sa ano. So, ngayon na next naman nasa finals, nag-champion pa, talagang grabe. Wala akong masabi talaga. And Jalen Brunson, legend na talaga sa New York. Yung pinakita na kanina talagang parang Brownlee nung Game 5. Oh. Grabe yung buhat ang ginawa kanina ni Kaya, grabe. Sabi ni Rick Bronson, si Patrick Ewing pa rin daw ang anong klaseng airpod yan Kakatapos na medyo debatable yun Although, the fact na nadala mo yung Knicks to a championship first in 53 years. Sa conversation ka na. Siyempre. Kasi ni maalis Patrick Ewing, of course si Clyde Frazier, Willis Reed, si DeBusschere, 70s Knicks. So, but nandun na si Jalen Brunson sa usapan eh. And who knows if magsimula to ng maayapang championship, di natin masabi kasi every year iba nagcha-champion eh. Baka masilyado na yung kanyang status as probably the best player ng Knicks. Basta ako, Brad, happy ako sa'yo. Happy ako Thank sa'yo you, na Brad. finally, even before naging fan ka, 52 years, 53 years kayo hindi nag-champion eh. So, for long-suffering Knicks fans, syempre, kasama ka, deserve nyo talaga. Hindi lang dahil matagal na kayo hindi nag-champion, pero pinakita nyo sa series na to na you deserve to win the championship with the way you played. I think yung mga viewers natin can relate. Let's say may mga fans, yung kayo, may chini-cheer kayo na team siguro na matagal na hindi nagcha-champion. Even sa PBA siguro, yung of course, sabi ko nga nung Game 5, Ginebra fans, may time 8 years, ngayon 3 years. And hoping ngayon na this year matapos. And Magnolia fans, even San Miguel nung Petro Novela days. And TNT may mga drought din, of course rain or shine. I'm sure na kahit man PBA yun, na-experience yung long wait for a championship. And talagang pag tiniis mo yun, at one day nag-champion, masarap sa pakiramdam eh. Naramdaman ko na to, Brad eh, kung naalala mo nung NBA Cup pa lang. Kasi NBA Cup parang nare-reflect niya yung kahit in a small sample size, one game lang siya, championship. Pero yun yung sample size na gusto mong makita dahil playoff atmosphere yun eh. Finals atmosphere dahil final game yun eh, ng cup eh. So, not necessarily series siya, pero mararamdaman mo yung feeling ng yung playoffs, ng finals. And nung nakita ko yung laro ng Knicks doon against the Spurs, sabi ko, di ba, sinabi ko sa'yo, tinext kita na pang championship na yung team mo na hindi ka naniwala. Pero yun nga, yung nakita ko yun doon, feeling ko, mas gusto ng Knicks na manalo ng championship. Hindi, kasi pag puro talo yung nano mo, syempre medyo pessimistic ka. Kumbaga tempering expectations ka lang. Kahit nga nung dulo medyo kontrolado na, parang ayoko pa rin magpaano kasi alam mo sa NBA naming pwede mangyari. Game number 4 nga, 29-point lead. Nga, yun na nga eh. Yung, of course, ikaw, no offense nung kay Ray Allen nun. Yun yung, parang ganun yung level nung pain nung Game 4 eh. Ray Allen dagger levels yun eh.
Pero yun nga, very happy ako. But Carl, sabi ko nga sa'yo kanina, I think talo Spurs. Siguro nag-play out din yung kanilang inexperience. Oh, syempre, yun naman yung pinaka Very promising yung San Antonio. Kung di man next year, maybe kumbaga yung window nyo. Matagal pa. Oo, kasi promising. Dylan Harper, ang ganda ng laro ni Dylan Harper. Syempre, Brad. Si Castle, babawasan lang yung Turnover. yung mga indecision niya. Of course, Wemby. And I think ang maganda sa Spurs maraming champion ka ng 5, di ba? 5 championships. Doon sa marami din kayong time na maraming tawag doon na sayang dahil natirahan kayo ng Derek Fisher, yung kay Dirk nung Ray Allen, but eventually nagsa-champion ulit yung San Antonio. And I do believe na kung di next year, of course, kung mag-repeat New York. Syempre. Kung hindi, kung mag-window nyo nandun pa, very matagal yung window nyo. Siguro dahil nga bata pa yung Spurs. Pero yun nga, parang ayaw ko rin mag-look ahead kasi sinasabi nila si Wemby, kakaiba siya, di ba? Alien nga daw siya. Pero ang kay Wemby, Brad, dahil kakaiba siya, sobrang tangkad, kakaiba din yung kailangan niyang ginagawa sa ensayo niya para to stay healthy. So, ako, bago ako maging optimistic sa future, kailangan healthy muna si Wemby kasi hindi ko alam gaano tatagal si Wemby sa liga. So, hindi siya, he's not your typical big man na pwedeng tumagal, abot ng 10, 15 years. Pero si Wemby, you have to take him one season at a time kung yung in terms of his health. Kasi kakaiba siya mapayat yung legs niya, long limbs na mapayat. So, hindi mo, kailangan, basta hoping ka, praying ka na healthy siya palagi. Pero pag healthy siya, dun ako optimistic. But, yun na nga, kumbaga, di ba, ang knock nga sa Spurs ngayon, bata pa sila, pero hindi nila naisip na parang nandito na sila sa finals Since nung nanalo sila sa OKC, parang natapos na parang di ba nga nag-celebrate sila dun So feeling nila nag-champion na sila dahil tinalo na yung defending champions. At doon sila extra motivated, di ba? Given naman na galit sila si Wemby, parang may extra motivation kay Chet. So nung pagdating nung games 1 and 2 nung finals at home, natalo sila and feeling ko yun yung ominous sign na para sa Knicks talaga yung yung championship, Brad. Yun champion sabi. Congrats. Wala akong masabi. Deserve nyo. Para sa inyo talaga, Brad. Kaya, happy for you. Yun. Natahimik ako Hindi ako naiyak kanina Akala ko maiiyak ako pero wala Now you know how it feels, Brad. Ako kasi, kami kasi medyo spoiled kids kami na hindi lang 1, hindi lang 2, pero nakalima kami. So, okay lang. Deserve nyo na talaga na dahil ang tagal nyo hinintay to But again, not because ang tagal nyo hinintay, but because you showed that you deserve to play to win the championship. Thank you. So, yun Mas mababa pa tayong NBA natin na usapan But, tayo, die hard Well, yun. So, tapos na yung usapan natin sa NBA. So, pwede na ako mag-celebrate. Yun. But yun nga, may trabaho pa tayo on Wednesday for game number 7 ng PBA Commissioner's Cup Finals. Last na natin dito sa Araneta for this conference. Mawa tayo sa game 7. Yun, Kyle, we'll see. Kita-kita tayo sa Wednesday for game 7 for all the marbles. Cedar Nebra or TNT. At I'm sure kayo susubaybayan yun. At bangan natin kung ano ang magiging conclusion nitong championship series ng Ginebra at TNT. But for now, Carl, thank you. Thank you. Jonas here. Good day, good night. See you around. Thank you.